Hello, hello mga kababayan. At nandito naman tayo. At narito na naman ang inyong lingkod, Defensor Katoliko. At pag-uusapan po natin ngayon sa video ito, itong Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas. Pag-uusapan po natin kung kailan ito natatag, sino po ba ang nagtatag, at ano po ano po itong klaseng iglesia na ito. Ayan po. At bago po ang lahat, huwag pong kalimutan na mag-subscribe sa aking munting channel, Defensor Katoliko, at i-click na rin ang notification bell upang updated po kayo sa aking mga video. Okay po, huwag na po natin patagalin. Sa unang katanungan po natin, ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas ay kailan po naitatag? Kailan po naitayo? At isunod na rin natin kung sino po ang nagtayo. Okay po. Ngayon, ang pasasagutin po natin ay sila mismo. Ayan po. Sila po mismo ang ating pasagutin. Base sa kanilang pasugo. Yan, opisyal na libro po nila ito. Itong Pasugo Magazine. Pasagutin natin itong Pasugo Agosto, Septembre 1964, page 2 at 5. Ito po ang nakasaad po dito mga kababayan. Kailan napatala sa pamahalaan o narehistro ang INT sa Pilipinas? Sumagot din. Noong Hulyo 27, 1914 na sinasabi sa rehistro na si kapatid na Felix Manalo ang nagtatag sa INT. Yun po, klarong-klaro po ang kanilang sagot mga kababayan. Si kapatid na Felix Manalo daw ang nagtatag. Tapos sasabihin nila na si Kristo ang nagtatag. Okay. Diba? Kalokohan yung mga sinasabi nila na si Kristo daw ang nagtatag dito sa Pilipinas. Kailan pumunta si Jesucristo dito sa Pilipinas? Samantalang sa pasugo nila, sila na mismo ang sumagot na si Felix Manalo ang nagtatag. Okay. Paano pa natin mapatunayan mga kababayan ko? Dahil inamin na sa kanilang pasugo na si Felix Manalo ang nagtatag. Ngayon, paano niya itinatag ang iglesia dito sa Pilipinas? Ang papasagutin na naman natin mga kababayan ko, ang rehistro nila. Okay. Rehistro nila. Kasi ang iglesia ito ay naparehistro sa Pilipinas. Entonces, under po siya sa batas ng Pilipinas. Kung ito'y sa Diyos, kung ito'y kay Kristo, i-under ba sa pagmamayari ng Diyos sa batas ng gobyerno? Hindi po. Mali po yung ganyang argumento mga kababayan ko, na ang iglesyang tunay ay ipinapatala sa gobyerno. Ang gobyerno po ay pagmamayari na po ng Diyos yan. Lahat po ng nandito sa ibabaw ng lupa ay pagmamayari ng Diyos. Tapos ang sa Diyos ay ipaparehistro sa Kanya na mismo? Mali po yan. Ginagawa ng mga INC na ito. Okay, pasasagutin na po natin ang kanilang rehistro. Dito sa kanilang rehistro mga kababayan ko sa Security and Exchange Commission. United States of America, Philippine Island. Bakit po United States? Kasi nung panahon na yun, 1914, sako pa tayo sa bansang Amerika mga kababayan. United States of America, Philippine Island, Office of the Division of Archives, Patented Properties of Literature, and Executive Office of Industrial Trademark. Okay. Applicant. May nasasabi dito. Applicant. Walang ibang nakapangalan dito. Felix Y. Manalo. Okay. Bakit Y. Manalo? Bakit po? Ito kasing Y ay kanyang totoong apelyido. Apelyido po ng kanyang ama. Di ba? Anghel daw, pero winalanghiya niya yung ama niya. Anong dinala ng apelyido? Sa nanay niya. At take note, ang mga magulang niya ay mga Katoliko. Yan, applicant, Felix Manalo, about
Ayan, may nakalagay dito about unipersonal corporation. The society or society called Iglesia ni Cristo. Ayun. Unipersonal corporation pala ito mga kababayan ko. Sa madaling salita po, ang korporasyon ito ay hindi maipamamana kahit kanino, kundi sa kanila lang angkan. Ayan. That said applicant appears before this office and respectfully declares that said applicant is the founder and present head of the society named Iglesia ni Cristo. Desire to convert said society into a unipersonal corporation. Ayun mga kababayan ko. Klaro-klaro. Tapos, sasabihin nila na kay Kristo ito. Di ba? Kay Kristo daw. Ngunit, yan na, sinasabi nila kay Kristo daw ito. Ang mga nagsasabi din lang naman ng ganon ay yung itong mga sinungaling niyang mga ministro. Lalo na itong mga nauutok niyang mga miyembro. Kasi walang ibang pinapaniwalaan nila, yung ministro lang nila eh. Pero, umaamin yung founder nila na ang iglesyang ito ay sa kanya. Okay. Dito po sa kanyang sinasabi sa isang lehitimong newspaper noong nakaraang mga araw na yon. Press. February 11, 1950. Ito po ang sinasabi ni Felix Manalo. Why? Who is Quirino? He is a man just the same as I am. Si Quirino daw ay tao lamang kagaya ko. I am not afraid of him. Hindi daw siya natatakot kay Quirino. Suffer to no man. That is the best way to defend your right. Member of my church. Sinabi niya dito mga kababayan. Member of my church were beaten up. Some killed because they refused to vote Quirino. Yung iba daw mga membro sa kanyang iglesia, my church. Sinasaktan. Ang iba daw ay pinatay dahil hindi bumuto kay Quirino. Anong sabi niya? Member of my church. Hindi sinabi na member sa church ni Cristo. Inamin niya talaga mismo. Kayong mga ministro ni Manalo, napakasinungaling talaga ninyo kapag sinasabi ninyo, ipipilit pa talaga ninyo na ang iglesyang inaaniban ninyo ay kay Kristo dahil nababasa daw sa Biblia. Yung nababasa ninyo sa Biblia na iglesia ni Kristo, hindi kayo yun eh. Kasi kung sasabihin ninyo na kayo yun, kayo nga rin ang tinatamaan sa sinasabi ng pasugo ninyo. Anong sabi dito sa pasugo ninyo mga kababayan ko? Iisa lamang, pasugo, November 1940, page 23. Iisa lamang ang tanging makapagtayo ng iglesia na magiging dapat sa Diyos. Kung sino? Ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Sino mang tao maging marunong umangmang ay walang karapatang magtayo. Di ba mga kababayan? Pasugo din yung nagsasabi na walang ibang taong magtayo. Anong sinasabi dito sa history niyo? Si Manalo ang nagtayo. Anong sinasabi sa pasugo ninyo? September 1964, page 2 and 5. Si Manalo ang nagtatag ng INC sa Pilipinas. Pero anong sabi dito sa isang pasugo ninyo? Wala siyang karapatan. Di ba? Walang karapatan. Walang ibang taong may karapatan magtayo ng iglesia. Ano pang sinasabi dito sa pasugo? Mayo 1964, page 7. Ang tunay na INC ay iisa lamang. Ito ang itinayo ni Kristo. Tama. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayon mga iglesia at sinasabing sila man ay iglesia ni Kristo rin, ang mga ito ay hindi tunay na iglesia ni Kristo kundi huwad lamang.
Oh, sinong bumangon? Anong sinasabi dito? Kung sino mang bumabangon ngayon ng mga iglesia ni Kristo ay huwad lamang. O ano kayo? Kayo ang bumangon eh. Kasi sabi ninyo, natalikod ang iglesia ni Kristo eh. Tapos bumangon 1940. Sinong bumangon? Sabi sa pasugo ninyo. Mga huwad. O, isakta lang kayo sa huwad. Kayo, pasugo na ninyo ang nagsasabi. Kaya nga yung mga pasugo ninyo, kontra-kontrahan. Magbasa-basa din naman kayo sa mga pasugo ninyo, mga kababayan, kung sinungaling na ministro. Sa isang pasugo na naman nila, mga kababayan ko. Pasugo, Mayo 1961, page 21. So ang sinasabi, mga kababayan. Maliwanag sa pag-aral natin ginawa, sa unahan nito na ang iglesyang itinayo ni Kristo noong unang siglo ay natalikod o ganap na nawala sa ibabaw ng lupa. Yun, nawala daw. Kaya bumangon noong 1914. Sinong bumangon? Sabi ng pasugo nila sa noong pasugo Mayo 1967 ay huwad. Oh, sila pala itong huwad. Ano pa ang sinasabi dito sa isang pasugo nila? 1964, page 2, mga kababayan. Sa isang paksang mababasa sa nakaraang labas ng pasugo noong Disyembre ay ipinaliwanag kung saan naroon ang iglesyang itinayo ni Kristo noong unang siglo sa Jerusalem. Ito ay natalikod. Kaya walang natirang tupa si Kristo sa unang siglo. Nalipol lahat. Ayun, nawala na. Zero balance si Jesu Kristo. Paliwanag nila, pagkatapos daw namatay yung mga apostol, wala na. Wala na yung iglesia. Zero. Bumangon lang noong 1914. Yan ang aral nila. Ngunit, sinupalpal sila dito sa isang pasugo nila, mga kababayan ko. Ito. Ano ang katangian na maging tupa ni Kristo? Tapos kinukot nila po kaagad dito sa kinukot nila yung Juan 10:28. Ito ang sabi sa talata. At sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila malilipol. O sa pasugo nila, nawala, nalipol, nawala lahat. Ngunit, sa isang pasugo nila, kinukot nila yung Juan 10:28 na hindi pala nalilipol. Hindi pala nawala. Dugtong pa. Sila'y binibigyan niya ng walang hanggang buhay at hindi sila malilipol. Pasugo na rin nila na mismo nagsabi, mga kababayan, na hindi nalilipol. O, nagkakontrahan ng mga kababayan ko. Pero, hindi nila itong huling pasugo na ito ay hindi nila yan pinapaniwalaan. Ang pinaniniwalaan nila, itong pasugo, Enero 1964 at saka Mayo 1961, page 21, na wala, nalilipol. Kaya ang Kristo nila, malinaw, mga kababayan ko, ay sinungaling. Bakit ko nasasabing sinungaling? Anong sabi ni Kristo nung itatayo niya yung kanyang iglesia sa Mateo 16:18? Ikaw ay Pedro. Itatayo sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia kahit ang kamatayan ay hindi makakapanaig sa kanya. Yan ang pangako ni Hesus Kristo sa kanyang iglesia. Kahit kamatayan, hindi magkakapanaig sa kanya. Sa kanyang iglesia. Ngayon, kung sasabihin ng mga ministro na nung namatay, hindi lang sasabihin, sinasabi talaga ng mga ministro. Nung namatay daw yung mga apostol, wala na, nawala. Nawala lahat. Pero anong sabi ni Kristo? Kahit kamatayan ay hindi magkakapanaig sa kanyang iglesia. See? Kaya kahit namatay na yung mga apostol, mayroon din po yung mga apostolis. Sabihin nila kagad, saan mababasa? Na may mga apostolis pang mga apostol kasi Bible alone po lang sila, mga kababayan ko. Ang aral ng
totoong simbahan ni Kristo ay hindi po Bible alone. Hanapan mo sila ng verse sa Biblia na sinasabi ni Kristo na kapag hindi mabasa sa Biblia, huwag paniwalaan. Ibigay nila. Kaya mali po ang aral na iyan na Bible alone. Galing lang po yan kay Martin Luther.